Oo naman. Oo, ayan. Sisimi siya. Tapos parang hindi siya nalulunod. Nakasmile pa siya sa camera. kahit nasa ilalim ng ano. Wala mong paborito ko si Janet Jackson. Si Janet. Or si kapatid siya ni Latoya. Hindi pa man ko lang sinabi. Kaya, parang gusto kong mag-dive. Kasi parang yun na masarap gawin ngayon di ba? May init ang panahon. Tama. Bukas mag-swimming ako. Wow! Sa irrigation. Ay, excuse ka barangay, 924-3093 at 927-8862. Text na tayo, itype mo lamang radio space, Greet LS FM. Greet LS FM. Sa kanyang message at send sa 2311 sa Globe, PM at Sam, 350 sa Smart at Token Pay. Ay, if LS pala, sorry. Tumabot pa rin, ha? Let's proceed to Gate 3. Gate 3, sorry. Bumawi, Mga classic na kwento, no? Ayan. Hello, Barangay LS. Hello, bro. Magandang hapon na ng pangalan. Sino po? Trisha. Taga saan ka, ma'am? Ng Valenzuela. Trisha ng Valenzuela. Talk to Papa na. Bit ko lang po ng happy birthday si Papa. Salamat, Trisha. Thank you po. May problem po ako. May problem kang letter F. Anong problem mo nag-start sa letter F? Bali kasi meron ako. May fungus po ako. Sige, relax. Kasi bali meron kasi akong nakaka-text me. Tapos bali kasi siya, one time kasi nagpa-load ako dun sa mga store. Dun sa bali kanto dun sa office namin. Tapos, nung nagpa-load ako, may isang guy dun na kumuha ng number ko dun sa loading station na yun, dun sa store na yun. Then afterwards, may nag-text sa akin. Tapos tinext ako na, parang pwede bang maging friend, gano'n. Eh nung una, bitlap ko na siya, parang sabi ko, wala akong time, gano'n. Tapos mga after 1 week, nag-text ulit siya. Pero iba na yung nag-text. Tapos, okay naman yung mga text niya, maganda naman yung mga text. So parang, sinakyan ko na rin. Kasi parang nakakaaliw naman siya. Tapos noon, di naging constant friend na kami sa text. As in, umabot na rin siya ng mga aman. After noon, parang sabi niya, mag-meet po kami. Okay. Tapos nung nag-meet kami, di nakipagkita ko sa kanya. Tapos sinabi niya kung ano yung color yung damit niya, gano'n. Alam mo yung sobrang parang may love ka na dun sa kausap mo sa text. Tapos nung nakita ko siya, pinariring ko yung phone niya. Tapos sinabi niya na yun yung damit niya. Tapos dun sa mall na pinagkitaan namin, bali nakita ko rin siya ngayon. Tapos ako, hindi ko sinasabi kung ano yung suot ko. As parang dinadaanan ko na siya sa harapan niya. Dumadaan na ako sa harap niya, pero hindi niya alam na ako pala yun. Okay. Kasi nung nakita ko siya, hindi yun yung ina-expect kong siya. Itsura. Okay. Anong nakita mo? At teka, bago yung nakita, ano muna ina-expect mo sa kanya? Kung i-base mo sa mga text messages, saka sa mga descriptions, ano yung itsura ba ng lalaki? Yung okay naman, yung parang presentable, gano'n. Okay. Sa madaling salita, na makita mo, hindi presentable. Presentable naman, pero parang hindi yun yung gusto ko. Hindi yun yung parang, kasi nung ka-text ko siya, parang hindi siya yun, parang gano'n. Ano bang itsura na nakita mo? Para siyang... Mascot pala siya? No. Okay naman, kasi... Hindi, ang tanong kung anong itsura, hindi okay. Itsurang kabayo, unggoy, ano ba? Sakit naman. Siguro parang hindi lang kami bagay. Oh, wow! Ano magaling? Hindi kasi parang syempre, di ba, naiintindihan namin yan. Marami na nakakaranas ng ganyan. So, anong problema mo ngayon? Nung nakita mo siya, ano nangyari? Kasi nung nakita ko siya, kasi mabait naman siya sa text. Tapos, nung
parang naawa naman ako kasi ang tagal-tagal niya nandun sa mall. Tapos parang paikot-ikot siya. Tapos parang nahiya ako na makipag-meet sa kanya dun sa mall. Tapos nung lumabas na lang ako. Tapos nandun na ako sa may sakayan. Okay. Parang nakukonsensya naman ako. Tinawagan ko siya. Sinabi ko sa kanya na may emergency, sorry, ganyan-ganyan. Pero anyway, di ba sabi mo, gusto mo lang naman akong makita. Okay. Tapos di may nakita. Tapos nung syempre mag-shake hands ko. Natatakot ako sa kanya. Okay, so ang problema mo ngayon, passionate mo lang. Hindi, ang problema ko is, sinabi ko na sa kanya na ayoko ng makipag. Okay. Parang sabi ko sa kanya is, okay lang kung gusto mong makipagkaibigan. Anyway, nung umpisa pa naman, sinabi ko friendship pag-iuwi ako. Tapos, parang ini-insist niya. Ang tagpo si Papa Bear, mga kaparanggal. Sorry. Sige, tapos. Ini-insist niya na parang nagtatext ko siya na parang sabi niya, kung nakita niya ako, love niya na raw ako. Tapos, pupunta siya doon sa harapan ng office namin. Ayan. So, ngayon, ang problema mo, paano mo siya iiwasan? Ayan, kita mo na. Siyempre, hindi mo rin naman masisisi yung tao. Siguro, nung nagte-text pa lang kayo nung una, nagpaparamdam ka rin ng kakaibang interest, di ba? Parang intimate, parang romantic. Intimate. Ngayon, hindi na. Ngayon, ganyan na sinasabi mo. Pero kung may expectations ka na presentable naman siya, sweet ka rin, for sure. Hindi magtatagal yung palitan niyo ng messages kung hindi ka rin maayos. Hindi ka rin nagpaparamdam ng interest sa kanya dati, di ba? Hindi mo masisisi yung tao kung gano'n. Ngayon, lagi namang katwiran yung laging katwiran yung, ay, friend lang naman talagang hinahanap ko. Ganun talagang katwiran kapag nakita ng itsura. Di ba? Pero pag gwapo, actually, I'm looking for someone. Where were you all my life? Mga ganun ang drama, di ba? Pero nung nakita mo na yung itsura ganun, ay, friendly lang talaga ako. Di ba? Aminin mo lang sa sarili mo na frustrate ka. At sabi mo sa kanya, or wag ka na lang mag-text kung hindi ka na interesado. Hindi ko na siya tinatawag. Wag na lang. Tinadalaw ka? Pumupunta siya sa office namin. Okay, Trisha, halimbawa malagay ka sa kalagayan ng lalaki, di ba? Ikaw naman yung pangit. Ikaw naman yung pangit. Tapos, palagi ka, Mga naugali yung babaeng to. Pero totoo lang, Biro lang yan. Halimbawa talaga napunta siya dun sa lalaki, yun ang nararamdaman mo. Kumbaga, tinamaan ka rin, dapat ka rin, tawag dito, maramdaman mo yung nararamdaman niya. Kung ganon, hindi mo pigilan, edi, prangkahin mo na. Sabi ko na nga po, pero kasi, pag minsan naglalakad ako dun sa hallway, babalikan na ng sakayan. Titigilan ako ng sasakyan niya. Tapos parang ina-assume niya na parang... Kayo, medyo may kasalanan ka rin dyan sa nangyari, di ba? Kasi syempre, umasa nga yung tao. Hindi mo na lang, wag mo na lang pansin Hindi na lang magiging solusyon dyan. Mapapagod din siya, di ba? So parang may iskandalo ko. May iskandalo ka. At least natuto ka na ngayon, di ba? Hindi mo magtatagal yan, wag kang mag-alala. Basta wag ka na lang mag-detect. Kasi pag nag-text ka sa kanya, may meaning lahat yun. Pag nag-hi ka sa kanya, I love you na sa kanya yun. Magnify daw yan kapag may feelings tayo sa isang tao. Diba? So, itigil mo na yung pag-entertain sa kanya, di ba? Pag tinigil mo, makakaramdam din naman siya. Para yung friend ko ganun. Sabi nung katext niya, good night. Pare, gusto niya na makipag-poker play sa akin. Nag-good night lang So, ganun yun So, wag na lang siyang pansinin Tapos, alisin mo na yung mga nag-i-expect ka agad, di ba? Next time, matututo ka na. Ka-text lang. Huwag mo munang isiping gwapo. Maraming gwapo sa text. Oo, basta